tulungan mo ako. Kakaiba yun. Maraming araw nang nakaraan mula nang magkaroon ako ng ganong panaginip. Anong ibig sabihin nun? Siguro kailangan kong pumunta sa kagubatan para manghuli, para makapagpahinga. Si Prinsipe Adrian yun. Isang gwapo, talentado at mahilig sa pangangaso. Minahal siya ng maraming dalaga, ngunit hindi pa rin niya natatagpuan ang bubuo sa kanya. Nung araw na iyon, dahil abala siya sa pangangaso, at nang sumikat ng buwan ay naligaw siya sa isang lumang kastilyo sa kagubatan, kung saan napapaligiran ng isang lawa. Isang napakagandang lumang kastilyo. Tiyak napakaunlad ng bansang ito noon. Pero bakit sira-sira na to? Biglang nakita ni Adrian ng isang magandang sisne na hinahabol ng isang mabangis na buwaya. Mabilis niyang itinaas ang kanyang pana para tirahin. Ang kanyang palaso ay nagpaalis sa buwaya sa takot. Huwag kang matakot. Ayos ka lang? Biglang naging napakagandang dalaga ang sisne. Salamat sa pagliligtas sa aking buhay. Hindi ka panipaniwala. Bakit parang pareho ito ng panaginip ko? Walang anuman. Yun ang dapat kong gawin. Ako si Prinsipe Adrian. At sino ka? Paano ka naging sisne na ganyan? Ako si Prinsesa Iris. Ang kastilyong ito ay dati kong tahanan. Dati ang lugar na ito ay isang mahirap na kaharian. Mula nang lumitaw ang salamangkerong si Jared, gumamit siya ng mahika upang tulungan ang hari at ang kaharian na maging mayaman at makapangyarihan. Nang makitang marami siyang magagawa, tinalaga siya ng aking ama na punong ministro. Simula noon, ang kaharian ay ganap na umasa sa kanya. Nakuha niya ang lahat ng kapangyarihan sa korte. Noong araw na yun, Dito na ba ang prinsesa? Kung gayon, ito na ang tamang oras. Matagal ko nang hinahanga ng kagandahan ni Prinsesa Iris. Ngayon, gusto kong hilingin ng hari na payagan akong pakasalan ka. Para pareho akong makasal sa isang magandang prinsesa at madali akong maluklok sa trono ng kahariang ito. managinip ka. Hindi ko tatanggapin yun. Kahit maging hayop ako, mas mabuti na yun kaysa maging asawa mo. Naglakas loob kang tumanggi sa makapangyarihang salmangkero? Sige, humanda ka sa aking galit. Isinusumpa ko ang kastilyo at ang kaharing ito ay tuluyang lulubog sa limot. At si Prinsesa Iris ay magiging isang sisne magpakailanman. Maaari ka lamang bumalik sa pagiging tao sa gabi ng kabilugan ng buwan, maliban kung isasakripisyo mo ang iyong sarili. Hindi ko bibitawan ang kastilyong ito. Naging sisne si Prinsesa Iris. Mula noon, unti-unting lumubog ang kastilyo sa malalim na kagubatan. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng paraan para mawala ang sumpa. Bumalik sa pagiging tao at iligtas ang kaharian. Anong dapat kong gawin ngayon? Sa huli, napakaswerte ni Iris na nakilala niya ang isang diwata at nakuha ang payo mula sa kanya. Upang mawala ang sumpa ng salamangkero, dapat mong mahanap ang iyong tunay na pag-ibig. Kung mag-alok siya ng kasal sa iyo sa gabi ng kabilugan ng buwan, ikaw ay magiging tao muli. Pagkatapos ang sumpa ay mawawala at ang salamangkero ay mawawala ng mahika. Mag-ingat, kung hindi ito tunay na pag-ibig, hindi gagana. Pagkatapos ay kailangan mong mabuhay bilang isang sisne magpakailanman. Kawawa ka naman. Nakakainis ang masamang salamangkerong yun. Kung sakaling makilala ko siya, hihingi ako ng hustisya para sa'yo. Nag-usap sila ng buong gabing iyon at unti-unti napagtanto na gusto nila ang isa't isa. Mula noon, madalas mag-isa si Adrian sa kastilyo sa kakahuyan para kaibiganin si Iris. Kapwa noong sisne pa siya at noong siya ay naging tao, lalong lumaki ang kanilang pagmamahalan. Noong araw na yun, nagpa siya si Adrian na ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Iris. Iris, naniniwala ka ba sa ating pagmamahalan? Tiyak na aalisin ang aking katapatan ng sumpa para sa'yo. Halika sa aking palasyo bukas ng gabi at tanggapin ang alok kong kasal. Adrian, naniniwala ako sa'yo. Pupunta ako bukas ng gabi. Gayunpaman, hindi alam ng dalawa na ang masamang salamangkero na si Jared ay palaging nakabantay kay Prinsesa Iris at alam ang kanilang usapan. Kinabukasan nang sumikat ang buwan, sa palasyo ni Adrian ay nagkaroon ng isang magandang salo-salo. Gaya ng inaasahan, dumating sa oras ang magandang prinsesa na si Iris. Iris, nandito ka!
Adrian, bilisan mo! Bilisan mo at tulukin ako ng kasal sa harap ng maraming tao. Iris, bakit naiinip ka? Hindi ka naman ganyan dati. Iyon ay dahil sabik na sabik akong alisin ng sumpa. Adrian, tara na! Hayaan mo na akong makilala ang iyong mga magulang ngayon din. Mahal kong ama, ina, at ang lahat ng panauhin dito. Ito si Prinsesa Iris, ang mahal ko. At simula ngayon, magiging asawa ko na siya. Iris, papayag ka bang pakasalin ako? Sandali! Adrian, nagkakamali ka. Ako ang tunay na Iris. Dahil sumikat ang kabilugan ng buwan, kailangan kong dumaan sa kagubatan para makarating dito. Kaya nahuli ako. Anong nangyayari? Sino ang tunay kong Iris? Kung ang bagong dating ay ang totoong Iris, kanino ako nag-alok ng kasal? Sa oras na iyon, ipinakita ng peking Iris ang kanyang tunay na anyo bilang ang masamang salamangkero. Ako si Jared. Ang inalok mo ng kasal, hindi si Iris. Para hindi mawala ang sumpa, magiging sisner na si Iris habang buhay. Ikaw, ang masamang salamangkero. Tunay na pag-ibig? Anong tunay na pag-ibig kung hindi mo makilala ang iyong mahal? Ang tunay na prinsesa? Sinungaling! Iris, pasensya na. Hindi ko inaasahan ng salamangkerong yun. Napakalakas ang kanyang mahika. Tapos na ang lahat, Adrian. Wala na akong pag-asa na mawala ang sumpa at bumalik sa pagiging tao. Jared, tinatanggap kong isakripisyo ang sarili ko. Hinihiling ko lang sa'yo na iligtas ang aking ama at ang aking kaharian. Prinsesa, patunayan mo na sa akin sa mga kilos mo. Kapag nasiyahan ako, ililigtas ko ang iyong kaharian. Adrian, ano ito? Bakit ka naugnay sa sumpa at sa masamang salamangkerong yun? Ama, ina, ipapaliwanag ko ito pagkatapos ko siyang mahanap. Umalis si Iris sa palasyo ni Adrian. Bumalik siya sa kanyang kastilyo sa tabi ng lawa at tinitignan ito sa huling pagkakataon. Tutuparin mo bang sinabi mo at papakawalan ng lahat? Huwag kang mag-alala, nangangako akong tutuparin ko ang aking sinabi. Pumunta si Iris sa lawa. Sa pagkakataong iyon ay humabol din doon si Prinsipe Adrian. Hindi, Iris! Wag! Gusto mong iligtas ang prinsesa? Hindi yun madali. Ang masamang salamangkero! Itataya ko ang buhay ko kasama ka! Sumugod si Adrian para salakayin siya. Ngunit madali siyang nadisarmahan at napatumba siya. Sa oras na yun, tumalon si Iris sa lawa at nalunod. Katapusan mo na ito dahil mapangahas kang labanan ako. Hindi, Iris! Huwag mong sayangin ang oras mo sa paghahanap ng walang kabuluhan. Sa palagay mo, kaya niyang mabuhay sa ilalim ng tubig ng matagal? Kasalanan ko ang lahat. Masyado kong nagmadali. Maling tao ang nakuha ko at hindi ko mapalaya si Iris. Ngunit itinulak ko rin siya sa sakit sa katapusang ito. Hindi ako mabubuhay nang wala si Iris. Mga mahal na Diyos, pakiusap. Payagan akong isakripisyo ang aking sarili upang iligtas ang buhay ni Iris. Pagkatapos magdasal, nagpa siya sa Adrian na tumalon sa lawa kasama ang kanyang kasintahan at mabilis na nalunod. Isang hangal, ibibigay ang buhay mo para sa babae? Ayos lang, hindi ko na kailangan pang mag-alala. Ngunit hindi nagtagal, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang himala ang nangyari. Isang mahimalang alon ng tubig ang nagdala kay Adrian at nang sisne mula sa ilalim ng lawa. Mukhang nasisiyahan ng diwata. Ang tunay na pag-ibig ay voluntaryong pag-alay ng sarili para sa isa't isa. Kaya sa makatuwid, kayang tumawid sa mga hangganan ng buhay at kamatayan. Ang pagmamahal ni Adrian kay Iris ay busilak. Nang matapos magsalita ang diwata, lumiwanag ang paligid ng sisne. Nag-ibang anyo ito pabalik sa magandang prinsesa na si Iris. Bumalik ka sa pagiging tao. Ang sumpa ni Jared ay nawala na. Iris, natutuwa akong bumalik ka na sa akin. Pangako, hindi na ako mawawala sa'yo. Sumikat ang araw, lumiwanag at napuno ng buhay ang buong kastilyo. Ang kaharian ni Iris ay mabilis na nabuhay muli at ganap na naibalik sa dating anyo. Masayang binati ng dalawang bansa ang kasal ni Prinsipe Adrian at ng prinsesang sisne na si Iris. Namuhay sila ng maligaya magpakailanman.